Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek encounter with God na ang ating po pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan sa Awit chapter 34 verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihan. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinupok. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Sige po, tayo po ay magsama-samang manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa isang linggo na patuloy na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Nawa o Diyos, sa pagkakataong ito, Ikaw po ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin. Maranasan namin o Diyos yung mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ikaw po ang siyang maranasan at maitaas sa gabing ito dahil ikaw ang napakadakila at makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa sa mga katangian ng Diyos na una nating natututunan sa ating buhay ay ang Kanyang kabutihan. Sa mga pag-aaral sa Biblia, mga patotoo, mga mensahe, reflection ng buhay sa panahon ng pagsamba at hindi mabilang ng mga aklat. Paulit-ulit nating na-encounter ang katuroan na ang Diyos ay mabuti. Sa kabila nito, ang kabutihan ng Diyos ay isa din sa mga una nating nalilimutan sa tuwing dumadaan tayo sa paghihirap at mga pagsubok. Kung meron man tayong pagkilala na pwede nating panghawakan sa oras ng kahirapan, ito ay ang kabutihan ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, makakaasa tayo ang lahat ng Kanyang plano para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Ang lahat ng bagay na Kanyang pinapahintulutan sa dulo nito ay para sa ating ikabubuti. Ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay ay magtatapos sa mabuti. Hindi natin sinasabing mabuti ang mga bagay, hindi dahil nagdesisyon tayo
na ito ang mabuti at nakaayon ito sa panukat o pamantayan natin, kundi ang Biblia mismo ang nagsasabing ang Diyos ay mabuti. Siya ang nasa likod ng bagay at siya ang nangingibabaw sa lahat. Di ba't napakadakilang pagpapanatag yung maalala natin na sa kabila ng pinagdadaanan nating pagsubok o kalungkutan, hirap at mga unos ng buhay, ang Diyos ay nananatiling tapat at mabuti. Dahil sa katotohanan ito, anuman ang ating pagdadaanan ay magiging mapayapa at matagumpay pa rin dahil sumasa atin ang Diyos ng kabutihan. Hindi man natin ito agad-agad makita dahil sa ating mga problema. Lagi nating tatandaan, nakikita na tayo. Hindi man natin ito nararamdaman dahil sa mga bigat na dinadalang panghawakan lagi ang katotohanan ito. Ang Diyos ay mabuti at siya ang humahawak sa atin sa mga panahong lubha na tayong nabibigatan. Mga kapatid, sa mundong ito, totoong mahirap at kabi-kabila ang kakaharapin nating mga problema at pagdurusa. Subalit, totoo rin na sa kabila ng lahat ng ito ay may Diyos na walang hanggan, ang kabutihan. Pinapaalala sa atin ng ating teksto ang kabutihan ng Diyos na higit na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kabigatan na mayroon tayo sa mundong ginagalawan. Gusto ng Diyos, manampalataya, magtiwala at magpahayag ng kanyang mabuting salita. Sabi po sa Tito chapter 3 verse 4 to 5, ganito po ang sinasabi: ngunit nang mahayag ang ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Napakapalad natin sapagkat naandyan ng Diyos. Niligtas tayo hindi sa mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin na may pag-ibig ng Diyos ay nagiging sapat upang tugunin ang ating mga takot at pag-aalala sa buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang makontento sa anumang pangangailangan sa buhay. Kaya maaari nating ipagdiwang ngayong gabi na may galak. Tayo ay may mabuting Diyos na nagmamahal sa atin at lagi nating purihin ang Panginoon sapagkat hindi siya nagkukulang sa atin. Sapagkat
sapagkat anumang dilim ang nararanasan, ibahagi ng ating karanasan sa buhay na pumipigil sa atin upang maging masaya at maging kontento ay ating dalhin sa liwanag ng pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo papayag na makulong tayo sa dilim ng ating mga nakalipas. Ang Diyos ang ating sandigan at ang pag-ibig niya ay magiging lakas ng ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay matuwid at lagi niya tayong sasamahan at ipaparanas sa atin yung mga pagpapala na tanging sa Kanya lamang nating mararanasan. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ang Kanyang kabutihan ay laging tumatagos sa ating puso. Doon niya tayo laging sinasamahan sa mga bagay na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat ang mga pagpapala ng Diyos ay nananatili natin lakas para tayo ay lumaban sa dako na nakakaranas man tayo ng subok. Mga kapatid, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kailanman ang Diyos ay may kabutihan na ginagawa sa bawat isa sa atin. Ang gusto ng Diyos ay lagi tayong magsama-sama sa Kanyang kabutihan, pagkat doon niya ipaparanas yung mga pagpapala na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig na kung saan tumatagos sa puso ng bawat isa sa atin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Diyos, Ikaw ay mabuti sapagkat lagi mong ipinaparanas sa amin yung pinakamabuting nangyari sa aming buhay. At lagi mo kaming pinagpapala ng mga bagay na higit pa sa aming inaasahan. Patuloy mo po kaming samahan, O Diyos, sa aming paglilingkod. Mas lagi mo pong iparanas sa amin yung pinakamabuti na pagpapala na mula sa iyo. At patuloy po kaming magsasama-sama at lagi ka po namin itataas sapagkat ikaw ay mabuti sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagpapala at pag-iingat po sa amin. Bagamat nakakaranas man kami ng anumang mga pagsubok o pagkukulang sa iyo, Diyos, patuloy mo pong iparanas sa amin yung mga pagpapala na higit pa sa amin inaasahan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Patuloy ko po namin maranasan. Patuloy ka po namin itataas. Pangalan ng Ama, ng Espiritu. Amen. Amen.